At maganda yung yung sound ng ng ating speaker. Yes, purihin po ang Diyos. Marami pa gagawin ang Diyos sa atin para ma-improve ang ating divine service sa ating Panginoon. Ayan. Sa nakikinig kami ni Agum kanina yung preaching ni Pastor Stephen Prado. Yung tungkol sa design. Ayan. Kung saan ka dinesign ng Diyos, doon ka mag-function, doon ka kumilos. Halimbawa, dinesign ka ni Lord na kumanta ka ayon sa pagka-design sa iyo ng Diyos. Dinesign ka ng Diyos para tumugtog, so tumugtog ka ayon sa pagka-design sa iyo ng Diyos. Kasi kung di ka naman dinesign ng Diyos para kumanta at nagpipilit kang kumanta dito, baka anong mangyari? Ayan. May mga saka yung boses. Ayan. So maganda na kung ano yung pagka-design sa'yo ng Panginoon, mag-function ka doon. Ayan. Para ikaw, ni Lord, para mag-preach. Ayan, magturo. Kaya, purihin po ang Diyos. Kaya huwag nang ipilit para maganda at maayos yung daloy ng presensya. Ayan. Buksan po natin ang ating Biblia. Mamaya may mga announcement po tayo at mayroon po tayo mga taong tutunin yung mga bulsa sa inyong mga wallet. Ayan. So, sa abot lang ng kaya. Pero mamaya na po tayo mag-announce. Lang po tayo salita po ng Diyos. Ayan, Matthew chapter 20, verses 1 up to 16. 16. Pwede pong yung mga walang Biblia at di kala yung mga Biblia nila. Ang paghahari ng Diyos ay katulad dito, lumabas ng umagang-umaga may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa na magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon. Sila ay pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-ikasiyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. At sinabi niya sa kanila, pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa. At pumaroon nga sila, lumabas naman siya ng mag-ika-12 ng tanghali at ng mag-ikatlo ng hapon. At gayon din ang ginawa niya. Nang mag-ika-5 ng hapon, siya ay lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho. Sagot nila. At sinabi niya, kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan. Pagtatakip silid, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho. Ang mga nagsimula ng mag-ika-5 ng hapon ay tumanggap ng tag-iisang denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa ay tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, Isang oras lang pong gumawa ang mga huling dumating. Samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin? At sinabi niya sa isa sa kanila, kaibigan, hindi kita dinadaya. Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo?
Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli. Purihin ang Diyos sa kanyang mga salita. Ama, salamat po sa iyong makalinghagang mga salita na amin pong nabasa at napakinggan ngayong umaga. Dalangin po namin na lagi mong ipaunawa sa amin ang malalim na kahulugan nito. Nang sa ganon, kami, Panginoon, ay mapagpala sa pamagitan ng iyong mga salita. Maraming pong salamat, O Diyos. Mabuti ka sa amin. Sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Ang Panginoong Yesus, nung nangaral siya, marami siyang tinuro na patalinghaga. Marami siyang talinghaga na ginamit. Tulting talinghaga na matalino, yung tusong katiwala, talinghaga na magkahasik, talinghaga sa mabuting damo at masamang damo at mabuting dinhi. Talinghaga tungkol sa lambat at talinghaga sa marami pang talinghaga. Ito po ay talinghaga ng Panginoon tungkol sa kaharian ng Diyos. Siya ay naglahad ng talinghaga tungkol sa ubasan at mga manggagawa. Ang ubasan na tinutukoy ng Panginoon, walang Kristiyano o Iglesia ng Panginoon ay tinawag ding mga ubasan. Sabi po ng Isaiah chapter 5, verse 7, ang ubasang ito ay ang bayang Israel at si Yahweh naman ang siyang nagtanim. Ang mga Hudyong kanyang inaruga ang mga puno ng ubas at kanyang inintay na ito'y gumawa ng mabuti. Ngunit naging mamamatay tao. Inaasang magpapairal ng katarungan, ngunit panay pang-aapi ang ginawa. So, si Lord, nung hindi pa dumating si Jesus Christ sa atin, ang Israel ang kanyang ubasan. Ang Israel ang kanyang ubasan. Sabi nito, ang ubasang ito ay ang bayang Israel. Ngunit, nung dumating si Jesus, hindi lamang Israel ang kanyang tinawag na ubasan, kundi lahat ng mga hintil na may relasyon sa ating Panginoong Yesus ay tinawag na ubasan. Ang church ay tinawag ng Panginoon na ubasan. Ngayon, noon, marami sa Israel na mga manggagawa, mga propeta, mga saserdote, na mga leader na naging masama. Kahit mga propeta ay naging masama. Mga saserdote naging masama. Kaya sabi po rito, at si Yahweh naman ang siyang nagtanim, ang mga Hudyo na kanyang inaruga, ang mga puno ng ubas. Ang mabuting ngunit, naging mamamatay tao. Sa namunga ng mapakla. Yung ubasan ng Diyos ay namunga ng mapakla, hindi masarap. Dahil sabi rito, hinihintay ng Diyos na ito'y gumawa ng mabuti. So ang ubasan pala ng Diyos, hinihintay niya na gumawa ng mabuti. Ang church ay hinihintay din ng Diyos sa kapanahonan po natin bilang mga Kristiyano na hinihintay ng Diyos na gumawa ng mabuti. Okay. Subalit, sabi rito, naging mamamatay tao. At inaasang magpapairal ng katarungan, ngunit panay, pang-aapi ang ginagawa. So, sa panahon po pala ng mga Israelita, na inaring ubasa ng Diyos, inaasahan ng Panginoon na gumawa ng everlasting covenant at tayo na, kabilang na tayo po. Ngayon, sabi po ng Matthew, balik po tayo sa Matthew, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas
ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. So, si Lord, sabi sa Isaiah, ang Diyos, si Yahweh, ang nagtatanim at ang nag-aarga. Pero sa ubasan ay kailangan ng mga manggagawa. Kahit ang Diyos ay makapangyarihan, kahit po ang Diyos, kaya niyang gawin ang lahat, pero nangangailangan siya ng mga katuwang. Nangangailangan siya ng mga manggagawa. Ano? Parang sa trabaho ko, kaya ko ang trabaho, kaya ko ang lahat ng trabaho. Pero hindi ko kayang suluhin ang trabaho. Ano? Hindi ko pinag-aralan. Ayan. Kaya ko sana mag-building, kaya lang masakit sa mata. Namamaga yung mata ko dyan. Pero hindi ko kayang suluhin ang trabaho. Kaya kailangan ko ng mga manggagawa. Amen? Kailangan ko ng mga trabahador. Kailangan ko ng mga magtatrabaho. Kaya nag-hire. Diba? Nag-hire tayo. Nagbabayad, nag-uupa ng mga trabahador. Pero sabi po rito, lumabas ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Kasi malawak ang kanyang ubasan. Pagka hindi lang ekta-ektarya ang ubasan ng Diyos, kundi milya-milya pa ang ubasan ng Diyos. Buong mundo ang ubasan ng Diyos. Di ba? Ang ubasan ng Diyos ay buong mundo. Sa lahat ng kontinente ng mundo ay ubasan niya ng Diyos. Sapagkat saan man mayroong church, yun ay ubasan ng Diyos. Amen? At sa ubasan ng Diyos, kailangan ang manggagawa. Kaya ang Diyos naghahanap, ang Diyos ay tumatawag, ang Diyos ay nagbabayad ng manggagawa. Amen? Kaya ito po ay tinawag nating divine calling. Banal na pagkatawag at pagkatawag ng Diyos sa mga manggagawa. Sa ngayon po, dahil malawak na ang ubasan ng Diyos, sabi nga ng Bible, marami ang aaniin, ngunit kukunti ang mag-aani. Ibig sabihin, hinog na mga aaniin, pero kulang ang mag-aani. Ayaw ng Diyos ayaw ng Diyos ito harvester, yung makina. Gusto ni Lord ang manggagawa tao. Di ba? Sabi rito na lumabas ang may-ari ng maagang maaga. At sabi pa rito, na magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila ay pinapunta niya sa kanyang ubasan. Yung pong maghapon po dito ay buong panahon na ito. Ano? Buong panahon, hindi po ito literal na oras lang, kundi buong panahon. Maaring may nahire si Lord na umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang. So may mga tao na ang pinipili, ang tinatawag pala, yung walang trabaho para magtrabaho. Naalala ko, nung may nag-misyon noon, mga waywager, nag-misyon noon sa Naga ay sa Sabah. Nataon noon na wala talaga akong trabaho. Tambay kami noon. Tatlo kami, si Ugita at saka si Abraham, ako. Tatlo kami magkakasama. May nag-share sa amin ng mga misyonero, si Brother Mauro Suson. Tapos, ako lang yung nagpatuloy. O ngayon, si Abraham patay na. Nalilipin lang yung nakaraan niya po. At sayang yung buhay niya, hindi siya nag-commit sa Panginoon.
Yung anak nun, lagi namin sinasama rito, pinagbawalan. Ano, hindi nagdadaga na, nalaginding na ngayon, hindi na sumasama sa amin. Pero nung bata pa palagi sumasama. Kahit hindi namin inaanak, tawag sa amin, Ninong, Ninang. Ano. Wala talaga kaming trabaho noon, pero salamat sa Diyos na sa panahon na yon, ako'y kanyang kinatagpo. Maraming tao, sabi rito, tatayo-tayo lamang sa mga liwasang bayan at walang ginagawa. Sinabi niya sa kanila, pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking upasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa. Ang Diyos po, pag tinawag ka para magtrabaho sa kanyang kingdom, hindi po siya papayag na hindi ka swelduhan. Amen? Hindi siya papayag na hindi ka bayaran. Sa kingdom po pala ng Panginoon ay walang libre ang trabaho. Yan. Tandaan po natin sa Bible, ay mababasa natin, ito kalinagan po sa kingdom ng Panginoon. Sa kingdom pala ng Panginoon. Pagka ikaw ay nagtatrabaho, hindi libre ang trabaho mo. Babayaran ka ng Diyos. Kahit na tinawag ka ng Diyos sa panahon pa lang ngayon, yung ibabayad sa iyo ng Diyos, katulad ng yung ibabayad ng Diyos doon sa mga una, katulad din ng ibabayad sa iyo ngayon. Diba? At tapat. Sabi po rito, bibigyan kita ng karampatan at na mag-ikatlo ng hapon at gayon din ang ginawa. Sa church po, si Lord, pwede tumawag ang Diyos nung una. Di ba, mga Israel, tinawag sila ng Panginoon, ngunit hindi sila naging tapat. Tumawag ang Panginoon ng mga apostol sa iglesia. Tandaan po natin, huli ka man tinawag ng Panginoon, ang ibibigay sa iyo ng Diyos na upa, bayad sa iyong trabaho, ay parehas doon sa mga nauna sa iyo. Bago matatapos ang gawain dito sa lupa ng ating Panginoon at ng mga Kristiyano, mayroon pa din tatawagin ang Diyos sa huling sandali bago mag-alas 5. Diba? Bago mag-alas 5, sabi, mag-iikalimang hapon, mag-ikalima na ng hapon, tumawag pa ang Diyos. Siguro may mga nagtrabaho na alas 4:30 na, ano? May mga nagtrabaho, siguro alas 4:30 na, pero, yung sweldo nila maghapon. Yung trabaho sa maghapon po, alas 8, maaga pa nag-umpisa, alas 7, ay binayaran ng Panginoon. Kaya may mga nagreklamo, may mga nainggit, kasi nasa nila mas malaki yung kanilang tatanggapin. Yung mga nauna, sabihin, mas malaki ang kanilang tatanggapin kasi mas maraming oras ang kanilang ginawa, pagtrabaho. Pero, ang Diyos kasi, kung ano yung pinag-usapan, yun na yun. Diba? Wala man overtime kasi doon eh. Maliban na lang, may overtime. Dagdag yun. Diba? Ayan. Pero kung sa maghapon, ilang oras lang ang trabaho? 8 hours lang. Mula alas 8 hanggang alas 5. At mayroon pa si Lord tinawag ng pag-aalas 5. At pagsapit ng alas 5, sabi ng Panginoon, tawagin na ang lahat ng mga manggagawa at susweldohan na sila. Di ba? Lahat po tayo na tinawag ng Panginoon na manggagawa, pagdating ng katapusan ng oras ng panahon, katapusan ng panahon, ay tatanggap ng sweldo. Sa katunayan, habang nagtatrabaho ka sa Panginoon, tatanggap ka na ng sweldo.
Susildahan ka na ng Panginoon. May mga pagkakataon na hindi mo inaasahan, may magbibigay sa'yo, gagamitin ng Diyos, magbibigay sa'yo, kasi alam ng Diyos nagtrabaho ka. Di ba? Ako madalas nangyayari yan sa akin. Na mayroon na lang magbibigay sa akin ng 1,000, magbibigay ng 500. Hindi ko man inaasahan yan. Di man nila, alam ko may pera ako, pero may nagbibigay pa. Yan. Dahil alam ng Diyos, nagtatrabaho tayo. Pero kung di ka man nagtatrabaho, kahit na pumunta ka na hinire ka na, tapos pumunta ka sa ubasan, di ka man nagtatrabaho. Patay ang oras. Ayan. Ang ubasan sa kanyang katiwala. Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho. Ang Diyos, inuuna niya palang bigyan ng bayad yung mga nahuli. Ano? Yung mga nahuli. Yung mga nauna, yun yung nilagay niya sa huli. Alam mo, yung nagtrabaho, mag-aalas 5 na, yun ang nauna sa pilahan. Sila yung nauna sa pilahan. At tumanggap ng 1 araw na sweldo. Kahit na kalahating oras lang yung trabaho, kahit 1 oras lang yung trabaho, sinildoan sila ng 1 araw na sweldo. Kaya maraming nagreklamo. Darating ang araw sa pagharap sa Diyos, sa pagharap sa Panginoon. Ay, baka magre-reklamo talaga na, Panginoon, tagal ko naglingkod sa iyo, Panginoon. 50 taon ako naglingkod, Panginoon, 20 taon ako naglingkod. Samantalang yan, 1 araw lang. Oh. Tapos, yung parehas yung gantimpala, parehas yung bayad ng Diyos. Tandaan po natin, pribilehiyo na ikaw ay tawagin ng Diyos para maging manggagawa. Hindi po kawalan na ikaw ay maging manggagawa ng Diyos. Hindi kalugihan na ikaw ay maging manggagawa ng Panginoon. Pribilehiyo po yan. Ibig sabihin, pag tinawag ka ng Diyos na maging co-worker niya, kasi sabi roon, tayo ay manggagawa ng Diyos, ang Diyos gumagawa at tayo ay gumagawa na kasama ang Diyos. Pribilehiyo po yan na ikaw ay maging manggagawa ng Diyos. Dahil pinahahalagahan ka ng Diyos. Dahil napansin ka ng Panginoon. Dahil kailangan ka ng Diyos sa kanyang ubusan. Pero kung ayaw mo, di ba, kahit dito sa lupa, may trabaho pero ayaw mo magtrabaho, wala kang sweldo. Diba? Wala kang sweldo. Pero kung nagtatrabaho ka, may sweldo ka. Sa Diyos, ayaw mo magtrabaho, wala kang pagpapala. Walang ibibigay ang Diyos. Ibibigay ito sa iba. Hahanap ang Diyos ng iba. Ayan. Doon sa trabaho namin, may mga absent na trabahador. Sabi ko, paano, papasok ka pa? Kaya bukas, 2 bukas, hindi pa pumapasok. Hanap ng iba. Amen? Kasi lalo na pagka mayroong tinatapos, kailangan tapusin. Hanap ng iba. Ang Diyos naghahanap ng iba. Pag ayaw mo, hindi ka available, hanap ang Diyos ng iba. Amen? Kawawa ka pagka initsyapuera ka ng Diyos. Kawawa ka pagka hindi ka na pinansin ng Diyos. Binigyan ka ng pagkakataon pero ayaw mo. Di ba? Binigyan ka ng pagkakataon pero ayaw mo. Kawawa ka. Yung blessing na dapat mapunta sa iyo, mapupunta sa iba. Di ba? Katulad si Esau, nababanggit ko si Esau. Yung blessing na dapat sa kanya ay napunta kay Jacob. Yung basbas ng ama na dapat para kay Esau ay napunta kay Jacob. Kaya lahat ng pagpapala ng Diyos ay napunta kay Jacob. At si Esau,
nagparahibig. Yan. Sabi ni Esau, Ama, wala ka na bang natitirang basbas para sa akin? Sabi ni Isaac, wala na. Wala na. Naitudo na kay Jacob. Kaya si Jacob yumaman. Si Jacob nagtrabaho din. 20 taon nagtrabaho, hinaban. Di ba? 14 taon nagtrabaho siya na ang kabayaran ay si Raquel at si Leah. Di ba? At nag-extend siya ng 6 na taon para doon sa mga kawan. Dahil sabi ni Laban, sige, lahat ng may batik-batik na hayop para sa iyo. Kukunti lang yung batik-batik. Kaya ginawa ni Jacob ay gumawa siya ng paraan para lahat ng mga buntis na hayop ay manganak ng batik-batik. Kaya mas dumami yung batik-batik. Lahat ng batik-batik napunta na sa kanya. Mas marami. Kaya si Jacob, yung yaman ni Jacob, bukod sa pinagpala siya ng Diyos, pinaghirapan din niya yun. Kung kala niyo 20 taon, di ba? Pinaghirapan niya yun. Kahit na may mana siya kay Isaac, may mana siya kay Abraham, sa kanyang kanyang mga magulang, pero nagsikap at nagtrabaho. Pinagpala ng Diyos. Tayo din, pagpapalain tayo ng Panginoon. At maging manggagawa tayo ng Diyos. Marami po ang ubasan ng Panginoon at malapit ng mahinog, malapit ng anin. Naghahanap ang Diyos ng manggagawa. Sabi po rito, sa verse 9, ang nagsimula ng mag-5 ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo at nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa ay tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, 1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis, init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho? Ito po, hindi man ito literal 1 araw ang maghapon. Kundi ito ay isang buong panahon na ang Diyos hindi niya pa tinatapos ang panahon dito sa daigdig. Amen? Ang kanyang kingdom sapagkat malapit na ang pag-aani. Sabi ng Diyos, hinog na ang anihin, ngunit kukunti ang manggagawa. Hindi po tayo tinawag ng Diyos para makonfine sa church building. Tinawag tayo ng Diyos para magtrabaho sa kanyang kingdom. Hindi tayo tinawag para lang maupo lang sa maghapon. Tinawag tayo ng Diyos para gumawa. Kaya ang Panginoong Hesus, siya ang ating huwara na tinapos niya sa loob ng mahigit 3 taon ang kanyang gawain, ang kanyang ministry. Matapos siyang bautismuhan, nung siya ay 30 taon, tapos nangaral na siya at nagmisyon, mahigit 3 taon siya nag-ministry. Natapos niya ang kanyang gawain. Sabi ni Jesus, ako ang puno ng ubas, at ang aking ama ang nangangalaga. Ang sino mang puno, ang sino mang sanga na namumunga, nakakapit sa puno at namumunga, siya ay nililinis, inaalisan ng mga bagay na nakakasikip para lalong mamunga. Tapos, yung mga sanga hindi namumunga, itinatapon. Pinuputol at tinatapon, sinusulog. Dahil ang Diyos ay naghahanap ng bunga. Tayo po, ang church ay ubasan ng Diyos.
tayo po ay inaasahan ng Panginoon na mamumunga ng mabuti, sabi sa Bible, sabi sa Isaiah. Inaasahan niya na mamunga ng mabuti, gumawa ng mabuti ang church. Hindi tayo yung ancient na Israelites, ano? Tayo ay inugpong ng Diyos sa isang puno para, ano ang tawag doon? Grafted. Tayo ay grafted. Na tayo ay hindi tayo ang original, pero tayo ay inugpong. Kaya yung dumadaloy na blessing sa tunay na puno ay nakikinabang ang mga sanga na inugpong doon. At tayo yon. Tayo mga inugpong lamang sa tunay na puno. At tayo ay tinatawag ng Diyos para gumawa sa kanyang kingdom, para tayo ay magtrabaho. Yan. May amo si Sir Dayan at Sister Den, partnership yan. Yan. Tayo ay ginagawang partnership ng Panginoon. Dahil malawak ang kanyang nasasatupan. Malawak ang kanyang ubasan. At hindi, dahil kaya ng Diyos gawin ang lahat ng bagay, pero kailangan kanya. Kailangan niya tayo. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan ka ng Diyos. Kailangan ka ng Panginoon sa kanyang kingdom. Hindi ka isang display sa kingdom. Amen? Ang mga display sa kingdom, walang pakinabang. Di ba? Tingnan nyo sa bahay yung mga display na hindi ginagamit. Anong pakinabang yan? Di ba? Malaputik lang yan. Pero wala man silbi. Di ba? Pakinabang ka. Hindi ka isang bagay na dinidisplay lang na walang pakinabang. Hindi ka isang bagay na palamutik lang. Ayan. Kundi isa kang bagay na may pakinabang. At ikaw ay ginagamit sa karampatang panahon. Ikaw ay ginagamit sa kingdom ng Panginoon. Ginagamit ka sa church, kaya magpagamit ka. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, magpagamit ka sa Diyos. Dahil pag ayaw mo magpagamit sa Diyos, iba ang gagamit sa iyo. Totoo yan. Pagka hindi ka nagpagamit sa Diyos, iba ang gagamit sa iyo. Delikado pag iba na dito sa lupa, magpagamit ka na sa Diyos. Maraming namamatay sa lindol, maraming namamatay sa baha, maraming namamatay sa sunog. Pasalamat ka sa Diyos, hindi ka kasama doon. Diba? Pero wag mo nang hintayin na may trahedya na dumating. Amen? Nakakatakot na po ang Diyos. Amen? Hindi si Lord gratis. Amen. Lahat ng pagpapagal mo, sabi ng Bible, hindi mawawalan ng Panginoon. Lahat ng pagpapagal mo sa Kanya, hindi mawawalan ng Panginoon. Kaya ka hinanap, tinawag ng Diyos kasi may magagawa ka. Amen? May magagawa ka. Huwag mong sabihin, wala kang maglingkod sa Diyos. Hindi kalugyan ang maglingkod sa Diyos. Ayan. Salamat sa Panginoon. May kagalakan ako naglilingkod sa Diyos. Kasi kung wala, mahirap. Kailangan sa buhay natin, mayroon kang kasiyahan naglilingkod sa Diyos. Hindi ka boring. Amen? Ang maglingkod sa Diyos, hindi boring. Amen? Hindi ako boring na maglingkod sa Diyos. Yeah. Kahit ilang pastor na ang humawak sa akin, pero hindi ako naging boring na maglingkod sa Diyos. Nag-a-attend ako, hindi ako boring. Amen? Pero may mga Kristiyano, nabuboring sa church. Amen? Gusto nila yung pastor na nagpapatawa para hindi boring. Yeah. Alam niyo, sa kingdom ng Panginoon, wala doon na para hindi ka boring, kailangan tawanan. Sa kingdom ng Panginoon, hindi boring.
Hindi nakakasawa. Kasi kung ako nagsawa na, tumigil na ako matagal na. Di ba? Pag ako di naglilingkod sa Diyos, alam niyo po, naranasan kong tumigil, nagpahinga, pero hindi ako masaya. Naranasan kong tumigil, nagpahinga ako, pero walang blessing na dumarating. Ayan. Kasi wala namang pagpapagal, wala ka namang ginagawa no? Anong ibibigay na bayan sa iyo? Diba? Ayan. Kaya, huwag kang magsasawa, huwag kang titigil, huwag kang maiinggit sa iba, huwag kang nag-iimago. Tuloy-tuloy ka lang. Tuloy lang. Tuloy ka lang. Huwag kang titigil sa pagtrabaho. Tinawag mo kami para maging partnership mo, Panginoon, maging partner mo sa iyong kingdom, sa iyong gawain, sa iyong upasan. Salamat po, Panginoon, na hindi libre ang aming pagpapagal. Lahat ng aming pagpapagal mula sa umpisa hanggang sa huli ay binibigyan mo ng kabayaran. Salamat po, O Diyos, na lalo mo pang pagpapalain ang iyong mga anak kapag gumagawa ng iyong pinag-utos. Salamat sa iyo, O Diyos. Ngayong umaga, salamat sa iyong mga salita. Napakabuti mo sa amin, Panginoon. Napakabuti mo, O Diyos. Hallelujah. Ikaw lamang, O Diyos, ang aming inaasahan. Ikaw lamang ang aming sandigan. Ikaw lamang ang aming provider. Ikaw lamang, Panginoon, ang nagbibigay sa amin ng lakas at sigla. Ama, masumpungan mo kami nagtatrabaho. Nagtatrabaho kami, Panginoon, nang may nakakakita man o wala. Sapagkat ikaw ang lagi nakatingin sa amin kung kami gumagawa. Salamat sa iyo, O Diyos, sapagkat hindi libre ang aming trabaho. Lahat ng aming pagpapagal ay sinusabian mo, Panginoon. Dapat lang kami maging tapat, manatili sa iyo, Panginoon, at walang pagko-complain, walang pagre-retaliate sa aming isip, sa aming puso. Minsan mahirap, minsan mabigat, pero pagka nandiyan ka, pinagagaan mo at pinapadali ang aming mga trabaho. Salamat sa iyo. Pagpalain mo po kami. Patuloy na ang pagpuri sa iyo at pagpasalamat. Ikaw ang Diyos ngayon at magpakailaman na aming sinasamba. Sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Dako po tayo sa pagbibigay.